Sa iba pang balita, sa patuloy na investigasyon ng LTFRB, kanilang nadiskubri na ang engine at chassis number ng naaksidenteng Florida bus ay nakarehistro pala sa ibang bus company. Para sa detalye, balitaan mo kami Julius Di Samburon. Patuloy ngayon ang ginagawang hakbang ng pamahalaan para mapangalagaan ang kapakanan ng mga pasahero ng pampublikong sasakyan. Kasabay ito ng naganap na aksidente sa Bontoc Mountain Province na ikinesangkutan ng isang unit ng GV Florida bus na kinamatay ng 15 tao kabilang ang komedyanteng si Arvin Jimenez o mas kilala nating si Tado. Sa muling inspeksyon ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB, natuklasan nito na nakarehistro sa kanya ng bus ang engine at chassis number ng Florida unit na nahulog sa bangin ng Bontoc. Base sa ulat ng LTFRB, natuklasang nakarehistro ito sa Dagupan Bus Lines. Noong una, nalaman din ng ahensya na ang plaka ng bus na TXT872 ay pagmamay-ari ng Mountain Province Cable Tours ni Norberto Quez Sr. Sagot naman ng GV Florida, agad nilang aayusin ang mga nakitang kamaliang ito. Umaasa din naman sila na sa kabila ng 30-day preventive suspension ay muli silang makakabiyahe. Nais ngayong ipatawag ng LTFRB ang Dagupan Bus Line sa isang hearing na gaganapin sa 19 ng Pebrero para ipaliwanag kung paano napunta ang makina nito sa sangkot na kumpanya at ito'y mabigyan ng kaukulang linaw. Samantala, agad ding ibinalik sa Land Transportation Office o LTO ang nasa 20 bus ng Florida para muling inspeksyonin. Kung matatandaan, bumagsak sa naunang inspeksyon ng ahensya ang halos 30 bus nito sa road worthiness test. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Di Samburon.